Dear Admin, isa po ako sa mga tahimik ninyong tagapakinig dito sa kwentong OFW. Madalas ko pong pinapakinggan ang mga kwento ninyo tuwing madaling araw habang nakatitig sa monitor dito sa opisina namin sa Amerika. Sa tuwing nakakarinig ako ng mga kwento ng sakripisyo ng mga OFW, palagi kong naiisip na hindi pala ako nag-iisa sa bigat na matagal ko nang dinadala sa dibdib ko. Matagal ko pong pinag-isipan kung isusulat ko ba ang kwento ko dahil kahit hanggang ngayon, hirap pa rin akong tanggapin ang lahat ng nangyari sa buhay ko. Pero siguro, dumating na rin talaga yung panahon na kailangan ko nang ilabas ang lahat. Lalo na ngayong wala na ang pinakamahalagang tao sa buhay ko. Ako po si Christine, 32 years old, dating IT student sa Maynila. At ngayon ay nagtatrabaho bilang isang senior support specialist sa isang malaking BPO company dito sa Amerika. Marami ang nagsasabi na maswerte raw ako dahil malayo na raw ang narating ko sa buhay. May sarili na akong bahay sa Pilipinas, may sasakyan, may ipon, at nakakapagpadala na ako ng malaking pera buwan-buwan. Pero admin, kahit gaano pa pala kataas ang marating mo sa buhay, may mga bagay pa ring hindi kayang palitan ng pera. At iyon ang natutunan ko nang mawala si Nanay Vilma. Admin, lumaki po ako sa isang maliit na barong-barong sa Tondo kasama si Nanay. Noong bata ako, akala ko normal lang ang buhay na walang maayos na higaan, walang sariling banyo, at minsan ay kandila lang ang ilaw sa gabi. Hindi ko alam noon na sobrang hirap na pala talaga ng sitwasyon namin dahil sanay na ako sa ganong klase ng buhay. Ang tatay ko pong si Danilo ay iniwan kami noong 7 taong gulang pa lang ako. Ang sabi ni Nanay, sumama raw ito sa ibang babae at tuluyan na kaming kinalimutan. Simula noon, si Nanay Vilma na lang ang naging mundo ko. Labandera si Nanay noon. Minsan nagtitinda rin siya ng gulay o kaya'y tumatanggap ng plancha sa mga kapitbahay para lang may maipangkain kami araw-araw. Kahit madaling araw pa lang, ay gising na siya para magkusot ng mga damit. Habang ako naman ay nagigising sa tunog ng tabo at batya. Minsan pa nga admin, nahuhuli ko siyang umiiyak habang naglalaba. Pero kapag nakikita niya akong gising, agad siyang ngumingiti. Matulog ka pa, Christine. Maaga ka pa papasok. Ganoon si Nanay. Kahit pagod na siya, lagi pa rin niyang inuuna ang mararamdaman ko. Noong elementary ako, halos lahat ng gamit ko ay pinaglumaan lang. Yung uniform ko, galing pa sa anak ng kapitbahay naming nakagraduate na. Yung bag ko naman, may tahi-tahi na dahil ilang beses nang nasira. Pero kahit ganon, hindi ko kailanman narinig si Nanay na nagreklamo sa buhay. Hindi habang buhay mahirap tayo, anak. Lagi niyang sinasabi sa akin, mag-aral ka lang mabuti. Admin, sobrang talino po ni Nanay kahit hindi siya nakapagtapos. Kapag wala kaming pera pambili ng notebook, nanghihingi siya ng mga lumang notebook sa kapitbahay. Tapos tatanggalin niya yung mga may sulat na pahina. Yung malilinis, pagtatagpi-tagpiin niya para magmukhang bagong notebook ulit. Tuwing ginagawa niya yon, palagi ko siyang pinagmamasdan. At doon ko unang naramdaman na gusto kong baguhin ang buhay naming dalawa. Minsan habang gumagawa ako ng assignment, gamit ang kandila dahil putol na naman ang ilaw sa amin. Tinanong ako ni Nanay, "Anak, anong gusto mong maging paglaki mo?" Napatingin ako sa kanya noon habang hawak ko yung lapis na halos pudpud na. "Gusto kong yumaman, Nay." Natawa siya. "Talaga? Tapos anong gagawin mo kapag yumaman ka?" "Kukuha tayo ng malaking bahay, yung may aircon, tapos hindi na kayo maglalaba." Ngumiti si Nanay, pero napansin kong bigla siyang natahimik. "Mabait kang bata, Christine." "Kapag yumaman ako, Nay, kayo agad unang tutulungan ko." Hindi siya agad nakasagot noon. Tumango lang siya habang pilit na nakangiti. Habang tumatanda ako, lalo kong nakikita kung gaano kahirap ang buhay namin. Minsan papasok akong walang laman ng tiyan
Pero hindi ko sinasabi kay nanay dahil alam kong masasaktan lang siya. Kaya ginawa ko lahat para makatulong. Nagbebenta ako ng sampagita minsan. Kapag weekends naman, tumutulong ako sa palengke para may dagdag kaming pera. Pero kahit ganoon, hindi ko pinabayaan ang pag-aaral ko. Naging honor student ako mula elementary hanggang high school. Hindi dahil matalino ako, kundi dahil iyon lang ang nakikita kong paraan para makaahon kami sa hirap. Noong high school ako, doon nagsimulang lumala ang ubo ni nanay. Sa una, simpleng ubo lang yon. Pero habang tumatagal, mas lumalakas na ang pag-ubo niya gabi-gabi. Minsan pa nga habang naglalabas siya, napaupo siya bigla sa sahig dahil hinihingal. Nay, okay lang po ba kayo? Oo anak, napagod lang. Pero ramdam kong may mali na. Lalong pumayat si nanay noon. Madalas din siyang nilalagnat, pero pilit pa rin siyang nagtatrabaho araw-araw. Isang gabi habang nag-aaral ako, narinig ko siyang malakas na umubo sa labas ng bahay. Paglabas ko, nakita kong may dugo na yung panyo niya. Nanlamig buong katawan ko noon. Nay, dugo po ba yan? Mabilis niya yung itinago. Hindi anak. Sugat lang to sa gilagid. Pero kahit bata pa ako noon admin, alam kong nagsisinungaling si nanay. Lumapit ako sa kanya at hinawakan ko yung kamay niya. Nay, magpa-check up na po tayo. Umiling siya. Hindi natin kailangan gumastos doon. Pero nay, mas importante yung pag-aaral mo, Christine. Hindi na ako nakasagot. Dahil sa mga oras na yon, doon ko unang naramdaman yung matinding takot na baka dumating ang araw na mawala sa akin, si nanay. At hindi ko alam noon, admin, na iyon na pala ang simula ng pinakamabigat na pagsubok sa buhay naming mag-ina. Noong mga panahong lumalala ang sakit ni nanay, doon ko rin lalong naramdaman ang bigat ng responsibilidad sa buhay. Grade 12 na ako noon at halos araw-araw ay natatakot akong umuwi dahil baka maabutan ko na lamang siyang nakahiga at hindi na kayang tumayo. Pero kahit hirap na siya sa paghinga, pilit pa rin siyang bumabangon tuwing madaling araw para maglaba o mamalansiya ng damit ng mga kapitbahay namin. Admin, sobrang sakit makita ang isang tao na unti-unting inuubos ng kahirapan. Minsan habang nag-aaral ako para sa final exam namin, bigla siyang napaupo sa gilid ng higaan namin dahil sa matinding pag-ubo. Lumapit agad ako para alalayan siya, pero ngumiti pa rin siya sa akin kahit nanginginig na yung kamay niya. Sinabi niyang huwag ko raw siyang intindihin at mag-focus lang ako sa pag-aaral dahil iyon lang daw ang pag-asa naming dalawa para makaahon sa hirap. Doon ko mas lalong ipinangako sa sarili ko na gagawin ko ang lahat para mabigyan siya ng magandang buhay. Nakapagtapos ako ng senior high bilang valedictorian, kaya nakakuha ako ng scholarship sa isang university sa Maynila para kumuha ng kursong Information Technology. Sobrang saya ni nanay noon kahit hindi niya alam kung paano namin kakayanin ang araw-araw na gastusin sa college. Ang sabi niya sa akin, bahala na raw ang Diyos, basta huwag lang akong susuko sa pangarap ko. Pero admin, sobrang hirap pala maging mahirap na college student. May mga araw noon na pamasahe lang ang meron ako, kaya wala na akong pambili ng pagkain. Minsan naglalakad ako mula school pa uwi para makatipid. Kapag may projects kami, nagpupuyat ako sa computer shop dahil wala namang kaming sariling laptop. Habang yung mga kaklase ko, may mga mamahaling cellphone at maayos na buhay. Ako naman ay nagbibilang kung sapat pa ba yung barya ko para makapasok kinabukasan. Pero hindi ako sumuko. Nag-working student ako sa isang maliit na internet cafe malapit sa school. Naglilinis ako ng computer, nag-a-assist ng customers, at minsan ako rin ang bantay sa gabi kapalit ng kaunting sweldo at libreng paggamit ng computer para sa projects ko. Habang tumatagal, lalo kong minahal ang kursong IT. Pakiramdam ko noon yon ang magiging tulay para mabago ko ang buhay naming dalawa ni nanay.
Kapag nakakakita ako ng mga successful na empleyado sa BPO industry, naiisip ko na baka balang araw isa rin ako sa kanila. Tuwing umuwi ako sa bahay, lagi akong kinukumusta ni nanay, kahit halatang pagod na rin siya. Minsan naaabutan ko siyang nakatulog habang nakaupo dahil sa sobrang pagod sa paglalaba. Pero kapag nagigising siya at nakikita akong dumating, agad siyang ngumingiti at tinatanong kung nakakain na raw ba ako. Admin, habang tumatanda ako, lalo kong nare-realize kung gaano kalalim magmahal ang isang ina. Nang makapagtapos ako ng college, pakiramdam ko noon kalahati ng laban namin tapos na. Bitbit ko yung diploma ko habang umiiyak si nanay sa graduation ko. Paulit-ulit niyang hinahawakan yung medalya ko habang sinasabing hindi raw nasayang lahat ng pagod niya sa buhay. Pero hindi pala ganoon kadali magsimula. Halos 2 buwan akong pabalik-balik sa iba't ibang kumpanya para mag-apply. Ilang beses akong bumagsak sa interviews. Minsan pa nga, may nagsabi sa akin na kulang daw ako sa confidence at hindi raw bagay ang personality ko sa call center industry. Pag uwi ko noon sa bahay, umiiyak ako habang kumakain ng instant noodles. Pakiramdam ko binibigo ko si nanay, pero siya mismo ang nagpalakas ng loob ko. Sinabi niyang hindi raw porket bumagsak ako ngayon, ay tapos na agad ang laban ko. Ang mahalaga raw ay marunong akong bumangon. At tama siya. Makalipas ang ilang linggo, natanggap ako sa isang malaking BPO company sa Ortigas bilang Technical Support Representative. Admin, hindi ko makakalimutan yung unang sweldo ko. Pagkakuha ko pa lang noon ng ATM card, agad akong dumiretso sa palengke para bumili ng pagkain para kay nanay. Bumili rin ako ng electric fan dahil matagal na niyang reklamo ang sobrang init sa bahay namin. Noong iniabot ko sa kanya yung unang grocery na ako mismo ang bumili, napaiyak siya. Pero mas lalo akong naiyak nang marinig ko yung sinabi niya. Unti-unti na tayong umaangat, anak. Doon ko unang naramdaman na posible pala talagang mabago ang buhay namin. Habang tumatagal, lalo akong naging seryoso sa trabaho. Kahit graveyard shift, toxic callers, at halos walang tulog araw-araw, tiniis ko lahat dahil bawat overtime pay ay iniipon ko para kay nanay. Madalas pang habang nasa office ako, tinatawagan ko siya para lang siguraduhing nakakain na siya ng maayos. Unti-unti ring gumanda ang performance ko sa trabaho hanggang mapansin ako ng management. Dahil IT graduate ako at mabilis matuto sa systems, na-promote ako bilang senior technical specialist. Mas lumaki ang sahod ko. Mas nakakapagpadala na ako. At sa unang pagkakataon sa buhay namin, nakaranas kami ni nanay na hindi mangutang para lang makaraos sa isang buwan. Nakabili kami ng maliit na ref. Nakapagpakabit kami ng maayos na internet. Nabili ko rin si nanay ng sarili niyang cellphone para lagi kaming magkausap. Admin, akala ko noon iyon na ang simula ng pinakamagandang bahagi ng buhay namin. Hindi ko alam. Nakasunod pala noon ang pinakamabigat na desisyong gagawin ko bilang anak. Isang gabi habang nasa office ako, ipinatawag ako ng operations manager namin. Akala ko noon, may mali akong nagawa sa trabaho, pero nagulat ako nang sabihin niyang isa raw ako sa napiling ipadala sa Amerika para sa isang long-term company deployment. Parang tumigil yung mundo ko noon. Amerika, yung lugar na dati napapanood ko lang sa TV. Yung oportunidad na kayang tuluyang magbago ng buhay namin ni nanay. Pag-uwi ko ng bahay, agad kong niyakap si nanay habang umiiyak ako. Nagulat siya kaya paulit-ulit niya akong tinatanong kung anong nangyari. Sinabi ko sa kanya na mapupunta ako sa Amerika. At sa unang pagkakataon, matapos ang maraming taon ng paghihirap, nakita kong umiyak si nanay hindi dahil sa problema, kundi dahil masaya siya para sa akin. Pero admin, habang yakap ko siya ng mga oras na yon, hindi ko alam na unti-unti na palang nauubos ang oras na meron kami bilang mag-ina. Admin, hindi naging madali ang pag-alis ko papuntang Amerika. Kahit sobrang saya ko noon,
Dahil pakiramdam ko, ay unti-unti ko nang naaabot yung mga pangarap naming dalawa ni nanay, may parte pa rin ng puso ko na natatakot. Unang beses kong lalayo ng ganon katagal kay Nanay Vilma. Simula bata ako, hindi pa kami halos nagkakahiwalay, kahit isang linggo lang. Noong araw ng alis ko, madaling araw palang gising na si nanay. Tahimik lang siyang naghahanda ng pagkain habang ako naman ay nag-aayos ng gamit ko. Ramdam ko noon na pilit niyang pinipigilan umiyak dahil ayaw niya akong panghinaan ng loob. Habang nasa taxi kami papuntang airport, paulit-ulit niya akong pinapayuhan. Kumain daw ako lagi sa tamang oras. Huwag daw ako masyadong magpupuyat. Magdasal daw ako palagi bago matulog. Simpleng mga salita lang yun, admin. Pero habang iniisip ko ngayon, doon ko nare-realize kung gaano pala ako kamahal ni nanay. Pagdating namin sa airport, doon ko unang nakita yung lungkot sa mga mata niya. Pilit siyang nakangiti habang inaayos yung buhok ko at jacket na binili ko gamit yung unang bonus ko sa trabaho. Ang ganda-ganda mo na talaga, anak. Naiiyak niyang sabi noon habang nakangiti. Nyakap ko siya ng mahigpit bago ako pumasok sa immigration area. At bago ako tuluyang umalis, sinabi ko sa kanya yung pangakong matagal ko nang gustong tuparin. Nay, pagbalik ko, hindi na kayo maghihirap. Ngumiti siya at tumango. Pero hanggang ngayon, admin, paulit-ulit pa rin sa isip ko yung huling sinabi niya sa akin bago kami maghiwalay. Huwag mo masyadong pagurin sarili mo, anak. Kahit hindi tayo mayaman, masaya na ako basta okay ka. Hindi ko alam nun na yun na pala yung huli naming yakapan. Pagdating ko sa Amerika, halos mabaliw ako sa adjustment. Ibang-iba yung buhay doon kumpara sa nakasanayan ko sa Pilipinas. Mas malamig, mas tahimik, mas mabilis ang takbo ng mga tao. Sa umpisa, halos gabi-gabi akong umiiyak sa apartment ko dahil sobrang namimiss ko si nanay. Minsan habang nasa grocery ako, bigla na lang akong naiiyak kapag may nakikita akong matandang Pilipina dahil naaalala ko siya. Pero tiniis ko lahat. Sabi ko sa sarili ko, ilang taon lang ito. Konting sakripisyo na lang para tuluyan ng gumanda buhay naming dalawa. Mas lumaki ang sahod ko sa Amerika, kaya halos kalahati noon, ipinapadala ko agad kay nanay buwan-buwan. Pinagawa ko yung bubong ng bahay namin. Bumili ako ng bagong kama para sa kanya. Pinapalitan ko rin unti-unti yung mga lumang gamit namin. Minsan pa nga, habang naka-video call kami, umiiyak siya habang pinapakita yung bagong tiles sa sahig ng bahay. Christine, parang hindi na ako sanay sa ganitong buhay. Natatawa ko siyang sinabihan noon na mas marami pa kaming maaabot. Plano ko nang bumili ng maliit na lote para makapagpatayo kami ng sarili naming bahay. Yung bahay na hindi na kailangang bahain tuwing umuulan. Admin, sa unang pagkakataon sa buhay ko, pakiramdam ko noon, panalo na kami. Pero habang unti-unting gumaganda ang buhay namin, doon naman unti-unting humihina si nanay. Sa umpisa, simpleng pagkapagod lang ang sinasabi niya sa akin. Minsan daw mabilis siyang hingalin. Madalas din daw sumakit yung dibdib niya. Pero tuwing sinasabihan ko siyang magpa-check up, lagi niya akong inuunahan. Huwag mo na akong isipin dito. Magtrabaho ka lang dyan. Hanggang sa dumating yung gabing hindi ko makakalimutan habang buhay. Nasa office ako noon. Bandang 2:00 ng madaling araw sa Amerika. Busy kami sa escalation calls kaya halos hindi ko napapansin yung cellphone ko. Pero nang tingnan ko yung screen, mahigit 10 missed calls galing sa kapitbahay naming si Tia Rosa. Bigla akong kinabahan. Agad ko siyang tinawagan pabalik. At doon ko narinig yung boses na hanggang na ngayon ay hindi ko pa rin kayang kalimutan. Christine, nasa ospital si nanay mo. Parang biglang nawalan ng hangin yung dibdib ko noon. Nanginginig akong napatayo sa office chair ko habang paulit-ulit kong tinatanong kung anong nangyari. Sinabi ni Tia Rosa na bigla raw nahimatay si nanay habang namamalengke. Mataas daw ang blood pressure nito
at hirap na hirap huminga. Hindi ko na maalala kung paano ako nakapagpaalam sa manager ko noon. Basta ang alam ko, umiiyak na ako habang naglalakad palabas ng office. Kinagabihan ding yon, naka-video call ko si nanay habang nasa ospital bed siya. Admin, sobrang sakit makita yung taong dating sobrang tibay para sa'yo na ngayon ay hirap nang ngumiti. Pumayat siya ng sobra. Halatang nanghihina. Pero kahit ganoon, pinipilit pa rin niyang magbiro para hindi ako mag-alala. Ang pangit ko na anak, no? Hindi ko napigilang umiyak noon. Sinabihan ko siyang uuwi ako agad. Pero umiling siya, "Wag muna, Christine. Sayang trabaho mo." Wala akong pakialam, Nay. Anak, konting tiis na lang. Malapit na nating maabot lahat ng pangarap natin. Admin, hindi ko matanggap noon na habang ako abala sa pagtatrabaho sa ibang bansa para mabigyan siya ng magandang buhay, unti-unti naman pala siyang nauubos. Araw-araw akong humihingi ng emergency leave sa kumpanya namin, pero hindi agad na-approve dahil critical yung project na hawak ko noon. Pakiramdam ko na babaliw na ako kakaisip. Hindi ako makatulog. Hindi ako makakain. Tuwing tatawag ako sa Pilipinas, palaging sinasabi ni nanay na okay lang siya. Pero ramdam kong nagsisinungaling na naman siya para lang hindi ako mag-alala. Hanggang sa isang madaling araw habang papasok ako sa trabaho, biglang tumawag ulit si Tia Rosa at sa unang tunog pa lang ng iyak niya, alam ko nang may masamang nangyari. Nanghina buong katawan ko habang hawak yung cellphone. Hindi ako agad nakapagsalita. Hanggang sa marinig ko yung mga salitang tuluyang dumurog sa puso ko. Christine, wala na si nanay mo. Admin, hindi ko na maalala kung paano ako nakauwi ng Pilipinas pagkatapos kong marinig yung balitang yon. Pakiramdam ko noon, parang wala na akong maramdaman, kundi sobrang bigat sa dibdib. Habang nasa eroplano ako pauwi, tulala lang akong nakatingin sa bintana habang paulit-ulit na pumapasok sa isip ko yung huling video call namin ni nanay. Hindi ko matanggap na ilang araw lang ang pagitan noon, tapos wala na siya. Buong flight umiiyak lang ako ng tahimik. Kahit yung katabi kong matandang babae sa eroplano, inabutan na ako ng tissue dahil siguro halatang halata na yung pagdurusa ko. Paulit-ulit kong sinisisi yung sarili ko. Pakiramdam ko pinili ko yung trabaho kaysa kay nanay. Pakiramdam ko nagkulang ako bilang anak. At habang papalapit ako sa Pilipinas, lalo akong kinakabahan dahil alam kong haharapin ko na yung realidad na ayaw tanggapin ng puso ko. Pagdating ko sa burol ni nanay, halos hindi ako makalakad papasok sa sobrang panghihina ng tuhod ko. Ang daming tao sa labas ng chapel. Yung iba naming kapitbahay noon na dati naming kasabay maghirap, nandun lahat. Pero wala akong ibang nakita noon kundi yung kabaong sa gitna. Admin, doon ko tuluyang naramdaman na mag-isa na lang ako. Nang makita ko si nanay na nakahiga sa loob ng kabaong, parang gumuho buong mundo ko. Hindi ko matanggap na yung taong buong buhay kong kasama. Hindi na muling magsasalita o yayakap sa akin. Yumakap ako sa kabaong habang umiiyak ng umiiyak. Paulit-ulit akong humihingi ng tawad sa kanya. Sorry, Nay. Sorry kung hindi kita naabutan. Hindi ko alam kung ilang oras akong umiiyak noon. Basta ang alam ko, pakiramdam ko gusto ko nang sumunod kay nanay sa sobrang sakit ng nararamdaman ko. Makalipas ang ilang oras, lumapit sa akin si Tia Rosa. Siya yung matalik na kaibigan ni nanay simula pa nung bata ako. Siya rin yung tumulong kay nanay nung mga panahong sobrang hirap na hirap kami sa buhay. Tahimik lang siyang naupo sa tabi ko habang nakatingin kami pareho sa kabaong. Maya-maya, bigla siyang nagsalita. Christine, may kailangan kang malaman tungkol sa nanay mo. Noong una hindi ko agad naintindihan yung ibig niyang sabihin. Akala ko may utang lang o kaya may problemang naiwan si nanay bago siya mawala. Pero iba pala. Napansin kong nanginginig yung boses ni Tia Rosa habang nagsasalita siya. Matagal nang gustong sabihin sa'yo ni Vilma yung totoo, pero natatakot siya.
Bigla akong kinabahan noon. Hindi ko maipaliwanag pero parang may mabigat akong nararamdaman sa dibdib habang nakatingin sa kanya. Hanggang sasabihin niya yung mga salitang tuluyang nagpagulo sa buong pagkatao ko. Hindi mo tunay na nanay si Vilma. Pakiramdam ko tumigil yung paligid ko nung marinig ko yon. Hindi ako agad nakapagsalita. Nakatitig lang ako kay Tia Rosa habang unti-unting nanlalamig buong katawan ko. Akala ko mali lang yung narinig ko. Pero inulit niya, si Grace, ang tunay mong nanay. Admin, hindi ko maipaliwanag yung sakit at gulong naramdaman ko noon. Pakiramdam ko biglang nabura lahat ng alam ko tungkol sa sarili ko. Paulit-ulit kong tinatanong si Tia Rosa kung anong ibig niyang sabihin. At doon niya ikinuwento lahat. Ayon sa kanya, legal na asawa raw noon ni Danilo si Grace. Maganda raw ang buhay nila dati bago dumating si Nanay Vilma sa buhay ng tatay ko. Naging kabit daw si Nanay. At habang buntis si Grace sa akin, doon nabunyag yung relasyon nila ni Danilo. Hindi raw kinaya ni Grace yung sakit at kahihiyan. Pagkapanganak pa lang niya sa akin, unti-unti raw siyang na-depress hanggang sa isang araw. Tumalon siya mula sa inuupahan nilang apartment. Hindi ako makahinga habang pinapakinggan lahat ng yon. Pakiramdam ko may humihila sa dibdib ko pababa. Hindi ko matanggap na yung nanay na minahal ko buong buhay ko ay dating dahilan pala ng pagkasira ng ibang pamilya. Pero mas lalo akong nasaktan nang sabihin ni Tia Rosa yung sumunod niyang sinabi. Pagkatapos mamatay ni Grace, si Vilma na ang nagpalaki sa'yo bilang sarili niyang anak. Hindi ko napigilang mapaiyak lalo noon kasi doon ko naalala lahat. Lahat ng sakripisyo ni nanay, lahat ng pagod niya, lahat ng gutom niya, lahat ng beses na inuna niya ako kaysa sarili niya. Admin, maaaring hindi kami magkadugo. Pero wala ni isang araw na pinaramdam niyang hindi niya ako tunay na anak. Habang tulala akong nakaupo noon sa burol, may biglang dumating na lalaki sa chapel. At kahit matagal ko na siyang hindi nakikita, nakilala ko agad siya, si Papa Danilo, yung lalaking buong buhay kong kinamuhian. Mukha na siyang matanda noon. Halata na rin yung guilt sa mukha niya habang dahan-dahan siyang lumalapit sa kabaong ni nanay. Tahimik lang siyang nakatingin kay Nanay Vilma habang umiiyak. At sa unang pagkakataon sa buong buhay ko, nakita kong humina yung lalaking iniwan kami noon. Lumapit siya sa akin pagkatapos. Nanginginig pa yung boses niya habang nagsasalita. Christine, patawarin mo sana ako. Pero wala akong maisagot. Dahil sa mga oras na yon, hindi ko alam kung sino pa ba talaga ako. At higit sa lahat, hindi ko alam kung paano haharapin yung katotohanang habang buhay pa lang may sikreto si nanay na hindi niya kayang sabihin sa akin. Admin, matapos kong marinig lahat ng katotohanan tungkol kay Nanay Vilma, pakiramdam ko tuluyan nang nag-ulo ang buong pagkatao ko. Hindi ko alam kung ano bang dapat kong maramdaman noon. Galit ba? Lungkot? Pagkamuhi? O awa? Habang nakatingin ako sa kabaong ni nanay, pilit kong inuunawa kung paano niya kinayang dalhin yung sikreto na yun buong buhay niya. Pero habang tumatagal, mas lalo kong naaalala lahat ng sakripisyo niya para sa akin. Naalala ko kung paano niya ako pinakain kahit siya walang makain. Kung paano niya tiniis ang paglalaba buong araw kahit may sakit na siya. Kung paano niya ginawa lahat para lang makapag-aral ako at magkaroon ng magandang kinabukasan. Doon ko na-realize na kahit ano pa ang naging kasalanan niya noon, binawi niya lahat iyon sa pamamagitan ng pagmamahal niya sa akin bilang isang ina. Kinagabihan, lumapit ulit sa akin si Danilo. Tahimik lang kaming dalawa sa labas ng chapel habang nakatingin sa mga ilaw sa kalsada. Hindi ko makalimutan yung itsura niya noon. Malayo sa lalaking iniwan kami dati. Halatang tumanda na siya at kinakain na rin ng konsensya. Sinabi niyang matagal na raw niya akong gustong lapitan pero natatakot siya dahil alam niyang wala siyang karapatang magpakita sa akin matapos niya kaming pabayaan noon. Humingi siya ng tawad sa lahat
sa pag-iwan niya kay nanay, sa pagtalikod niya sa akin, at sa lahat ng taon na hinayaan niyang mamuhay kami sa hirap habang maayos ang buhay niya kasama ang pamilya niya. Admin, akala ko noon, kapag dumating yung araw na magkikita kaming muli ng tatay ko, galit na galit ako. Akala ko, sisigawan ko siya o isusumbat lahat ng paghihirap na dinaanan namin. Pero noong kaharap ko na siya, wala na akong lakas para gawin iyon. Siguro dahil pagod na rin yung puso kong magalit. Kaya sinabi ko na lang sa kanya na pinapatawad ko na siya. Pero hindi ibig sabihin noon ay kaya ko na siyang tanggapin bilang ama. Masyado nang huli ang lahat. Wala na si nanay. Wala na yung taong nagsakripisyo para sa akin buong buhay niya. At kahit kailan, hindi na mapapalitan ni Danilo yung lugar ni nanay sa puso ko. Pagkatapos mailibing si Nanay Vilma, bumalik ako sa Amerika, dala-dala yung sakit at lungkot na hanggang na ngayon ay hindi pa rin nawawala. Mas naging abala ako sa trabaho para lang hindi ko maisip yung pagkawala niya. Lumipas ang mga buwan hanggang sa muli akong na-promote sa kumpanya namin. Mas lumaki ang kinikita ko at mas gumanda ang buhay ko. Nakapagpatayo ako ng malaking bahay sa Pilipinas, yung bahay na matagal naming pinangarap ni nanay. Yung bahay na may sariling kwarto, malaking kusina, at hindi na binabaha tuwing umuulan. Nakabili rin ako ng sasakyan at nakapag-ipon para sa future ko. Pero admin, kahit gaano pa kaganda yung buhay ko ngayon, may parte pa rin ng puso ko na walang laman. Kasi lahat ng tagumpay na meron ako ngayon, para kay nanay ko sana yon. Minsan umuwi ako ng Pilipinas para bisitahin yung puntod niya. Umupo lang ako sa harap ng lapida habang hawak yung mga paborito niyang bulaklak. Tahimik lang buong paligid noon, pero pakiramdam ko, parang naririnig ko pa rin yung boses niya. Doon ko tuluyang sinabi lahat ng bagay na matagal kong gustong sabihin sa kanya. Sinabi kong naabot ko na yung mga pangarap namin. Hindi na ako yung batang takot matulog ng gutom. Hindi na rin kami nakatira sa barong-barong. At higit sa lahat, hindi na ako yung batang nangangarap lang makaahon sa hirap habang gumagawa ng assignment sa ilalim ng kandila. Pero habang umiiyak ako sa harap ng puntod niya, doon ko rin inamin yung pinakamabigat kong pagsisisi na sana mas maaga akong umuwi. Sana mas marami pa akong oras na nakasama siya. Sana hindi trabaho ang inuna ko nung mga panahong kailangan niya ako. Admin, doon ko na-realize na minsan kahit anong sipag natin sa buhay, may mga pagkakataong hindi na natin mababalikan yung oras na nawala. At minsan, kapag handa ka nang ibigay lahat para mapasaya yung taong mahal mo, saka naman sila mawawala. Pero sa kabila ng lahat, isang bagay lang ang sigurado ako hanggang ngayon. Hindi man kami magkadugo ni Nanay Vilma, siya pa rin ang tunay kong ina. Siya ang nagturo sa akin mangarap. Siya ang unang naniwala sa kakayahan ko. At siya rin ang dahilan kung bakit kinaya kong lumaban sa buhay kahit sobrang hirap na noon. Kaya hanggang ngayon, dala-dala ko pa rin lahat ng itinuro niya sa akin. At habang buhay kong ipagmamalaki na naging anak niya ako. Maraming salamat po admin sa pagbibigay ng pagkakataon na mailabas ko ang kwento ng buhay ko. Sana may mapulot na aral ang mga makakarinig nito, lalo na sa mga anak na may magulang pang naghihintay sa kanila. Dahil minsan, kapag sinabi nating babalik ako o babawi ako balang araw, baka dumating yung panahon na huli na pala ang lahat para kay nanay. Habang pinapakinggan ko ang kwento ni Christine, hindi ko rin maiwasang mapaisip sa realidad ng maraming OFW ngayon. Maraming anak ang lumalayo sa pamilya para mabigyan sila ng magandang buhay. Maraming Pilipino ang nagtitiis ng pagod, lungkot at pangungulila sa ibang bansa para lang may maipadala sa mga mahal nila sa buhay. Pero minsan talaga, habang abala tayong hinahabol ang pangarap, hindi natin namamalayan na mabilis ding tumatakbo ang oras. Kaya kung may mga magulang pa kayong naghihintay sa inyo ngayon,
Sana wag nating kalimutang iparamdam sa kanila kung gaano natin sila kamahal dahil may mga bagay na kayang kitain ulit ng pera. Pero ang oras na nawala sa mga taong mahal natin, hindi na kailanman maibabalik pa. At para sa ating mga kabayan at OFW na nanonood ngayon, gusto kong malaman kung saan parte ng mundo ninyo kami pinapanood. Comment nyo sa baba kung nasaan kayo ngayon at kumusta ang buhay ninyo dyan bilang OFW. Maraming salamat sa pakikinig hanggang sa dulo ng kwentong ito. Sa buhay ng isang OFW, hindi lang trabaho at pagod ang kalaban, kundi pati lungkot, pangungulila, at mga panahong hindi na natin maibabalik pa. Kung meron din kayong kwento bilang OFW tungkol sa sakripisyo, pamilya, pag-ibig, tagumpay o pagkawala, pwede ninyo itong ipadala dito sa ating channel. Maaaring ang kwento ninyo na ang susunod naming maibahagi. Ingat palagi mga kabayan, saan mang panig kayo ng mundo. Thanks for watching and we'll see you in the next video.